Mireya POV, gusto niyo bang uminom? Para naman hindi lang kaming dalawa ni Rovan ang malasing ngayong araw. Dapat kayo din. Nakangiting wika ni Jonas, pabalik naming dalawa ni Leticia dito sa table nila. Naupo ako sa tabi ni Rovan samantalang si Leticia naman ay naupo sa tabi ni Jonas. Hindi pa nga nakaligtas sa paningin niya ang pagdantay ng palad ni Jonas sa hita ni Leticia. Pigil niya tuloy ang sarili niyang mapa-ismid. Sabay dampot ng isang kupita na may lamang alak at sumimsim ng kaunti. Pagkatapos niyang gawing iyon, napatingin siya kay Rovan na noon ay titig na titig sa kanya. Nagsalin to ng tubig sa baso at inabot sa kanya. Masyadong matapang alak na yan. Hindi bagay sa mga babae kaya hindi ka dapat uminom. Seryosong sambit nito. Pagkatapos sabihin ng katagang iyon, inagaw sa kanya ni Rovan ang hawak niyang alak at walang sabi-sabing ininom yun. Hey bro, masyado ka namang unfair. Si Leticia nga hindi ko pinigilang uminom protesto ni Jonas. Iba si Leticia, iba naman si Mireya. Ayaw ko siyang uminom ng alak bro, ani Rovan. Bro, nandito tayo para mag-enjoy. Bawal ang killjoy sa outing na ito. Paminsan-minsan kailangan din nating uminom ng alak. Pampalakas ng tuhod. Nakangising wika ni Jonas at muling nagsalin ng alak sa baso at muling ibinigay kay Mireya. Akmang tatanggapin sana ni Mireya kaya lang naunahan ulit siya ni Rovan. Si Rovan ulit ang uminom at pagkatapos noon, seryoso niyang tinitigan ng mukha ng kaibigan. Sinabi ko naman sa'yo na hindi pwede, hindi ba? Kung kay Leticia pwede, kay Mireya naman ay hindi pwede. Seryosong bigkas ni Rovan. Hindi naman malaman ni Mireya kung anong mararamdaman niya, lalo nang mapansin niyang namumula na si Rovan. Na para bang tinamaan na kaagad ito sa nainom na alak. Sa bagay, hard liquor nga palang tinira nila. Heist, alam niya naman sa sarili niya na hindi in good terms sa magkaibigan at baka pag hindi pa siya umawat, baka hindi na makalakad si Rovan sa matinding kalasingan. Halata naman kasing gusto yata ni Jonas na malasing kaagad si Rovan Lalo na't napansin niyang muling nagsali ng alak si Jonas. Sa baso't muling inabot kay Rovan. Tama na. Hindi mo ba napapansin, may tama na ng alak sa sistema niya si Rovan? Hindi na siya nakatiis at siya na ang unang umalma. Napansin niyang saglit na natigilan si Jonas at seryoso siyang tinitigan. Do you love him? Talaga bang wala ka ng pagtingin sa akin, Mireya? Talaga bang hindi mo na ako maramdaman sa puso mo? Seryoso nitong bigkas. Saglit na napatitig si Mireya kay Leticia na halatang lungkot sa mga mata bago siya sumagot. Wala. Hindi kita maramdaman sa puso ko, Jonas. Isa pa, kaibigan mong nobyo ko. Bakit papatuloy mo kong kinukulit ha? Si Rovan ang mahal ko sa pagitan niyong dalawa. Siyang pipiliin ko dahil mas hamak na maayos siyang kasama kumpara sa'yo. Besides, nasa tabi mo na nga si Leticia. Kung sino-sino pang babaeng nilalandi mo. Yamot niyang sagot dito. Pagkatapos noon mabilis siyang tumayo at hinila niya si Rovan patayo. Sa kwarto na tayo, seryosong wika niya kay Rovan. Of course, sa kwarto tayo. Bro, nakita mo ba? Mahal ako ng girlfriend ko. Nag-aalala siya sa akin. Nakangising wika ni Rovan kay Jonas. Hindi naman mapigilan ni Jonas ang makaikuyumang kamao niya. Sobrang nakakaramdam siya ng pagsiselos sa sandaling ito. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Kailangan niyang mabawi ang babaeng iniibig niya sa lalong madaling panahon. Pero ano ang hakbang ang pwede niyang gawin ngayong si Mireya mismo ay hindi nakikipag-cooperate? Mireya, babe, mahal kita. Mahal na mahal kita at sana bumalik ka na sa akin. Nakikiusap na bigkas ni Jonas kay Mireya pero parang walang narinig si Mireya. Isinampay niya ang kamay ni Rovan sa balikat at inalalayan na niya itong maglakad papasok ng bahay. Palayo ng palayo sa nakikiusap na si Jonas. Alam ni Mireya na pwedeng sabihin ni Leticia kay Jonas na nagkukunwari lang siyang may amnesia pero wala na siyang pakialam pa. Mabulgar man ang pagkukunwari niya, ayos lang. Lalo na't alam niya sa sarili niya na darating din ang araw na malalaman din ng lahat na nagkukunwari siya. Bago pa siya tuluyang mahulog kay Rovan, kailangan niya na itong ayusin. Kailangan niya nang magpakatotoo sa lahat. Rovan, teka lang, makiayon ka naman. Ang bigat mo kaya? Teka lang, nasa na ba sila manang para magpatulong ako sa kanila? Hindi maiwasang angal ni Mireya habang pilit niyang pinapahakbang si Rovan.
Hindi pa man sila nakakapasok sa loob ng villa. Feeling niya hinihingal na siya sa sobrang bigat nito. Saan kayo pupunta? Hayaan mo na siya, Mireya. Hindi naman siya ang nobyo mo eh. Ako ang nobyo mo kaya tumigil ka na. Itigil na natin to. Narinig niya ang sambit ni Jonas mula sa likuran niya. Nagulat na lang siya nang basta na lang nitong hilahin si Rovan palayo sa kanya at hinayaan ito na humandusay sa Bermuda grass. Sa gulat niya hindi siya nakaimik. Tulala siyang napatitig kay Rovan at hindi malaman kung anong gagawin. Ano bang problema mo ha? Look what have you done, Jonas? Talaga bang hindi ka titigil? Talaga bang hindi mo ititigil ang kabaliwan mo? Galit niyang sigaw dito nang makabawi siya sa matinding pagkagulat. Akmang dadaluhan niya na sana ang nakahundusay na si Rovan pero nagulat na siya na bigla na lang siyang hawakan ito sa braso. Hayaan mo siya, Mireya. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Ako ang nobyo mo at hindi siya. Galit na sigaw nito sa kanya. Kitang-kita ni Mireya ang galit sa mga mata ni Jonas habang nakatitig sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng takot. Hindi na din natuloy pa ang akma niyang paglapit kay Rovan dahil mahigpit na nakahawak sa kanya si Jonas. Stay. Hayaan mo siya. Hayaan mong gagong yan. Galit namang sigaw ni Jonas pabalik sa kanya. Hayaan? Nababaliw ka na ba? Anong nangyari? Anong ginawa mo? Bakit bigla na lang siyang nawalan ng malay? Galit niyang tanong dito. Pasimple din niyang inilibot ang tingin sa buong paligid at gano'n na lang ang panlulumo niya nang wala man lang siyang nakitang kahit na isang kasambahay or gwaldya man lang. Huwag kang mag-alala sa gagong yan. Mabait pa rin naman ako kaya imbis na laso ng ibinigay ko sa kanya, hinaluan ko lang naman ng pampatulog ang iniinom niya. Walang mapapahamak basta matiwasay ka lang na sumama sa akin, Mireya. Seryosong sagot ni Jonas sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao. Hindi niya akalain na magagawa to ni Jonas. Anong ibig mong sabihin? Tinatakot mo ba ako, Jonas? Seryosong tanong niya dito. No, wala akong planong takutin ka pero kapag patuloy ka pang nagmatigas. Ngayon pa lang humihingi na ako ng sorry sa posible kong magagawa, Mireya. Seryosong sagot nito sabay bunot ng kung anumang bagay mula sa tagiliran nito. Kaagad naman lalaki ang mga mata ni Mireya nang tumambad sa mga mata niyang isang baril. Paano kang... Hindi niya na natuloy pa ang sasabihin nang basta na lang itutok ni Jonas ang baril sa nakahandusay na si Rovan. Hindi niya na mapigilan ang maiyak dahil sa takot. No please, Jonas, huwag mo gawin yan. Huwag mo siyang saktan. Maawa ka. Umiiyak niyang sambit. Hindi ako mangingimi na patayin siya kung sakaling hindi ka sasama sa akin, Mireya. Alam mo naman siguro na noon pa, mahal na kita, hindi ba? Mahal na mahal kita. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ganun ka nalang ka-close sa kanya ngayon. Alaala mo lang ang nawala at hindi ang puso mo. Pero bakit hindi mo ko maramdaman? Bakit, Mireya? Galit na sigaw ni Jonas sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang mapahagulo ng iyak dahil sa sinabi nito. Sa pinapakitang pag-uugali ngayon ni Jonas, feeling niya tuloy siyang may kasalanan kung bakit nagkakaganito ang lahat-lahat. Jonas, huminahon ka. Sige, okay. Kung gusto mong sumama ako sa'yo, sige, sasama ako. Huwag mo lang siyang saktan. Please, please, ibaba mo ng baril mo. Umiiyak niyang sambit. Napansin niyang kaagad na gumuhit ang ngiti sa labi nito. Ibinaba nitong hawak na baril at masuyo nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Bakit ka umiiyak, Mireya? Hindi mo dapat gawing seryosong lahat-lahat. Ano man ang nakikita mo sa pagitan naming dalawa ni Leticia, walang ibig sabihin yun. Naglalaro lang kami. Seryoso nitong sambit pero kitang-kita niya sa mga mata nito ang galit. Hindi naman siya nakaimik. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Ikaw, wala pang isang linggo na kasama mo si Rovan. Pero bakit parang para sa akin ay binigay mo na kaagad sa kanya ng ganong kabilis? Ganong ka ba ka-attracted sa kanya? Na love at first sight ka ba sa kaibigan ko? Seryoso nitong sambit. Jonas, ikaw ang unang nagloko sa relasyon natin. Sa palagay mo ba, matutuwa ako? 3 taon kong inilaban ang relasyon natin. Tapos malalaman ko na 2 taon kayong may relasyon ni Leticia. Isipin mo, anong posible kong maramdaman nung nahuli ko kayo nagtatalik sa mismong loob ng opisina? Ha? Umiiyak niyang tanong dito. Napansin niyang pagkagulat na kaagad na gumuhit sa mga mata nito habang titig na titig sa kanya. Alam mo, nakakaalala ka na? Seryosong tanong nito.
Isang malungkot na pagtawang namutawi sa bibig ni Mireya bago niya ito seryosong sinagot. Alam ko, dahil umpisa pa lang naman, sinasakyan ko lang naman ang kagaguhan na ginawa mo sa akin. Umpisa pa lang nagkukunwari lang ako ng may amnesia dahil gusto kong makita sa mismong mga mata ko kung paano mo ko niloloko, Jonas. Galit niyang sigaw dito. Hindi naman to nakaimik pero kitang-kita niyang pagkagulat sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Minahal kita ng higit pa sa sarili ko. Pinaglaban kong pag-ibig natin kahit na ayaw sa akin ng mga magulang mo. Alam mo bang bago ko kayo nahuli ni Leticia na nagsisex sa loob ng opisina mo, nakausap ko pang mommy mo. Gusto niya akong bayaran ng 10 milyon para layuan ka pero tinanggihan ko yun. Gusto ko pa rin sanang ipaglaban ng relasyon natin. Pero anong ginawa mo? Ano ang ginawa mo, Jonas? Umiiyak niyang sambit dito. No, hindi ko sinasadya. Maniwala ka sa akin. Nadala lang ako pero ikaw ang mahal ko, Mireya. Seryosong sambit ni Jonas. Wala talaga siyang ibang gusto ngayon kundi ang muling makuha ang pag-ibig at tiwala ni Mireya eh. Mahal niya ito at kahit na anong mangyari, ipaglalaban niya ito kahit nasa kamatayan. Hindi lang naman ako ang may kasalanan, hindi ba? Kahit ikaw, may mali ka din. Nagkunwari kang may amnesia at pinatulan mo si Rovan. Anong klase kang babae, Mireya? Gaano kalaki ang galit mo sa akin para gawin sa akin to? Makikita ang galit sa mga mata ni Jonas habang sinasabi ang katagang yun. Lalo namang napahagulhol ng iyak si Mireya. Alam mo naman siguro kung paano kita iningatan, hindi ba? Kahit na nakipagrelasyon ako kay Leticia, ikaw pa rin naman ang pipiliin ko eh. Pero bakit? Bakit sa isang iglap lang, buong puso mo siyang pinatulan? Bakit? Umiyak ng muling tanong ni Jonas. Sa pagkakataon na ito, hindi na namalayan pa ni Jonas na mas lalo na palang humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ni Mireya. Napaigik naman ang dalaga sa sakit. Jonas, let me go. Nasasaktan ako. Nakikiusap na bigkas ni Mireya kay Jonas. Napaka-unfair mo. Dapat kinumpronta mo na lang ako kung talagang nahuli mo kaming dalawa ni Leticia eh. Dapat pinagsalitaan mo na lang ako ng masasakit na salita kaysa naman sa ganito na nagising na lang ako isang umaga. Na kay Rovan ka na pala. Naghihimutok na bigkas ni Jonas. Lalo namang napaiyak si Mireya. Hindi niya na alam kung anong isasagot niya. Naguguluhan siya. Feeling niya ngayon kasalanan niya din eh. Feeling niya ang sama-sama niyang tao. Pero hindi. Nangyari nang hindi dapat mangyari pero hindi ibig sabihin noon na susuko ako, Mireya. Mahal kita. At kahit na sino't ano ka pa, handa pa rin kitang tanggapin. Sumama ka sa akin dahil sa pagkakataon na ito, hindi na ako papayag pa na maghihiwalay tayo. Seryosong sambit ni Jonas at walang sabi-sabing basta na lang nitong hinila si Mireya paalis. No, Jonas. Please, huwag mo tong gawin. Paano si Leticia? Please, huwag mo tong gawin. Paano si Leticia? May Leticia ka na, hindi ba? Kalimutan mo ng lahat sa atin at kay Leticia ka na lang. Please, Jonas. Nakikiusap na bigkas ni Mireya, sabay titig kay Leticia na noon ay tulala lang na pinapanood sila. Na para bang wala naman itong balak na makialam sa mga nangyayari sa paligid. Jonas, please, maawa ka. Hindi ako sasama sa'yo. Masaya na ako kay Rovan kaya... No, hindi ako papayag. Akin ka lang, Mireya. Hindi ako papayag na mapunta ka sa kanya. Aalis tayo dito sa isla. Iwan mo na sa Rovan at kung ano man ang mangyari sa pagitan niya ng dalawa, kakalimutan na natin yun. Kakalimutan ko rin ang minsang nangyari sa inyong dalawa. Handa kitang tanggapin ng buong puso basta manatili ka lang sa tabi ko, Mireya. Nakikiusap na sambit ni Jonas pero tanging pag-iling lang ang naging sagot ni Mireya. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya pang sumama sa iyo, Jonas. Salitang namutawi sa bibig ni Mireya na mas lalong nagpadagdag sa galit na kalooban na nararamdaman ni Jonas. Hindi ka sasama sa akin? Bakit? Dahil ba sa kanya? Dahil ba sa lintik na Rovan na yan? Galit na sigaw ni Jonas at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ni Mireya nang mapansin niyang tinutukan na naman ito ng baril ni Rovan. Kung ganoon, wala na akong pakialam pa kung magiging kriminal man ako ngayon. Kaysa naman na hindi ka maging akin, mabuti pang mamatay na lang tayong lahat. Galit na sigaw ni Jonas. No please, huwag mong gawin yan, Jonas.
Nagmamakaawa ako sa'yo, huwag! Umiiyak niyang sambit. Kung ayaw mo may mamatay sa ating lahat dito, sumama ka sa akin. Ibalik natin sa dati ang relasyon natin, babe. Mireya, please, mahal kita. Mahal na mahal kita at ayaw ko na mawala ka sa akin. Nakikiusap nitong sambit. Nag-aalangan man ay wala nang nagawa pa si Mireya, kung hindi ang tumango na lang. Alam niya din kasi sa sarili niya na wala naman siyang pagpipilian eh. Alam niya sa pagkakataon na ito, wala siyang laban kay Jonas. Sige, sasama na ako sa iyo. Pero paano si Rovan? Sigurado ka ba na okay lang siya? Umiiyak niya tanong dito. Isang ngisi ang kaagad na gumuhit sa labi ni Jonas bago nito galit na tinitigan ang kaibigan na wala pa ring malay. Nakatulog lang siya. Magigising din siya maya-maya lang. Huwag kang mag-alala, kilala ko si Rovan at alam kong malabo din na magiging kayo. Lalo na't may babae na din nakatakdang ikasal sa kanya. Seryosong sagot nito. Pakiramdam ni Mireya na may kung anong bagay ang biglang tumarak sa puso niya dahil sa sinabing yun ni Jonas. Masakit pakinggan na pati pala si Rovan at malabong maging kanya. Sa mundong ginagalawan namin, halos lahat kami may mga babae na napiling pamilya namin para maging asawa. Pero dahil mahal kita, pinilit ko din na ipaglaban ka, Mireya. Hindi ako magpapakasal kahit na kanino. Handa ko pa rin tuparin ang pangako ko sa'yo na ikaw lang ang ihaharap ko sa altar. Seryosong wika ni Jonas. Hindi naman nakaimik si Mireya. Hilam ang luha sa mga mata na muli siyang napatitig sa wala pa ring malay na si Rovan. Aalis siya na hindi man lang nakapagpaalam dito. Sa maiksing panahon na nagkasama sila, ingatan niya sa puso niyang naging alaala niya dito. Sa maiksing panahon na nagkasama sila, sobrang napasaya siya ni Rovan. Siguro ito na ang huling pagkakataon na makita niya ito ulit. Once kasi na sumama siya kay Jonas, alam niya sa sarili niya na hindi niya na mararanasan pa ang mga yakap at halik nito. Kailangan niya nang tanggapin sa sarili niya na hindi na talaga pwede, na hindi na ulit magiging sila. Hanggang dito na lang ang lahat-lahat. Tapos na ang laro at kailangan niya nang harapin ang realidad ng buhay. Isang chopper ang lumapag sa maputing buhanginan sa isla na mismong pag-aari ni Rovan. Malungkot na inilibot ni Mireya ang paningin niya sa kapaligiran. Bago siya tuluyang sumakay, alam niya sa sarili niya na ito na ang una at huli niyang makakaapak sa lugar na ito. Alam niya din sa sarili niya na maaring hindi na din sila makikita pa ulit ni Rovan. Yes, tsak niyang kapag nagising na ito't nalaman itong sumama siya kay Jonas, may tendency na kamumuhian siya nito pero ano nga bang magagawa niya? Tapos na ang kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Rovan at kailangan niya nang tanggapin yun. Si Leticia, hindi ba natin siya isasama? Seryosong tanong niya kay Jonas habang nakatanaw siya kay Leticia na noon ay nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila. Kahit na malayo siya kay Leticia, alam niya malungkot din ito sa mga nangyari. Si Leticia ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkasira, kaya simula ngayong araw iiwasan ko na siya. Regarding sa kanya, siguro hindi naman siya pababayaan ni Rovan, kagaya ng hindi pagpapabayaan ni Rovan sa'yo. Seryosong sagot naman ni Jonas. Hindi naman mapigilan ni Mireya na maikuyom ang kanyang kamao. Hindi siya tanga para hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin nitong si Jonas. Babe, kalimutan na natin ang mga nangyari. Tayo naman talagang para sa isa't isa, hindi ba? Nagmamahalan tayong dalawa at dapat lang naipaglaban natin kahit na kaninong pag-iibigan nating dalawa. Muling bigkas ni Jonas. Hindi naman mapigilan ni Mireya ang maluha. Tutol ang kalooban niya sa pagsama niya dito kay Jonas. Sa maiksing panahon, kailangan niyang aminin sa sarili niya na tuluyan ang nahulog ang loob niya kay Rovan. Pero paano? Paano pa madudugtungan ang lahat-lahat gayong nandito na siya ulit sa tabi ni Jonas? Hindi mo dapat iyakan ng mga bagay na nangyari na. Regarding kay Rovan, kalimutan mo na siya. Malaki ang pagkakaiba naming dalawa ni Rovan. Ikaw, kaya kitang ipaglaban kina mommy at daddy. Pero si Rovan, hindi kanya pwedeng ipaglaban. Lalo na't ang babaeng nakatakda sa kanya'y uuwi na ng Pilipinas sa susunod na araw para magpakasal sila. Muling wika ni Jonas. Kaagad namang napailing si Mireya. Hindi yan ang sinasabi sa akin ni Rovan, Jonas. Sa maikling panahong magkasama kami, alam kong naging mahalaga na din ako sa kanya. Mahina niyang sagot dito. No,
Hindi totoo yan. Hindi mo ba alam, sinasakyan ka lang din ni Rovan? Magkaibigan kaming dalawa noon pa man at mas kilala kong ugali ni Rovan kumpara sa pagkakilala mo. Magaling din siyang magkunwari, Mireya. Seryosong sagot naman ni Jonas. Hindi nang muling umimik pa si Mireya. Ilang saglit lang din naman ay naramdaman niya ng pag-angat nila sa ere. Naging tahimik ang kanilang biyahe hanggang sa nakarating sila na Manila. Sa apartment ako dederecho. Seryosong muling sambit ni Mireya kay Jonas. Pagkababa pa lang nila ng chopper, may isang sasakyan na naghihintay sa hindi kalayuan sa kanila. No, sasama ka sa akin. Simula ngayong araw, magsasama na tayo sa iisang bubong, Mireya. Hindi ko nahayaan pa na mawala ka sa akin ulit. Seryosong sagot naman ni Jonas. Pero Jonas, hindi pwede. May sarili din akong buhay at isa pa hindi pa tayo kasal. Hindi magandang tingnan na magsasama tayo sa iisang bubong. Bakit hindi pwede? Kay Rovan, hindi ba tutuluyan kang nakipisan sa kanya? Tumira kayo sa isang bubong pero bakit pagdating sa akin, hindi pwede? Bakit? Sa pagkakataon nito may bahid na namang galit sa boses ni Jonas. Huwag kang unfair sa akin, Mireya. Please. Maraming beses na ako nangako sa'yo na aayusin natin ito kaya sana magtiwala ka sa akin. Mahalin mo ulit ako at kalimutan mo na siya. Jonas, I am sorry pero never ako naging unfair sa'yo. Alam mo yan, minahal din naman kita eh. Kaya lang hindi ko kayang tanggapin na niloko mo ko. I need space, please. Huwag mo naman ako bigyan ng dahilan para masakal sa sinasabi mong pagmamahal. Please, nakikiusap yung sagot ni Mireya. No, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Sa ngayon wala nang mas mahalaga sa akin kundi ikaw lang at kahit na anong sabihin mo. Hindi kita pakikinggan. Walang mas mahalaga sa akin ngayon kung hindi ang makasama ka sa iisang bubong at gawin ko ang lahat para muling manumbalik ang tiwala mo sa akin, Mireya. Kung kinakailangan na magpakasal tayo, bukas na bukas din, gagawin natin. Basta manatili ka lang sa tabi ko. Seryosong bigkas ni Jonas at walang sabi-sabing basta niya nalang hinila si Mireya patungo sa nakahintong sasakyan. Wala nang nagawa pa si Mireya kung hindi ang magpatianod na lang. Alam niya din kasi sa sarili niya na wala naman talaga siyang laban kay Jonas eh. Lahat ng gusto nitong gawin ay nagagawa nito sa isang iglap lang.